Hi, magandang araw po. I-reveal ko po sa inyo ngayon kung paano ang pagpapabunga ng pinya, pagtatanim at pag-aalaga sa mga bote po ng mineral water. Bago po yan, tingnan nyo po muna yung aking mga tanim na pinya, may mga bunga na po lahat. So yun po, ganda po nilang tingnan, ano? Sa mga bote lang po yan ng mineral water. Yan. Matatamis po itong aking mga tanim na pinya nito, yung kanyang mga bunga, no? Tinanim ko po yan sa pagitan po ng usbong. Yan, dati po kasi nagtanim ako yung mismong corona, itong corona nito. Napabunga ko siya pero matagal po, umabot po ng 2 taon. Pero ito po, 9 months pa lamang, ano? Napabunga na natin yung ating mga tanim na pinya. Ganda po nilang tingnan, no? Yan, sa mga bote po ng mineral water, wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira, pwede nyo pong gayahin itong aking ginagawang pagtatanim na ito, no? Makakatipid ka na, masustansya pa ang pagsasaluhan ng buong pamilya. So ito po yung aking sekreto, no? Una po, yung lupa na aking ginamit na pinagtanim ko ng pinya sa mga bote ng mineral water, 60% po yan ay buwagag na lupa. Tapos another 20% ay vermicast, paunang pataba po yan. Another 20% ay carbonized rice hull. At habang lumalaki po yung aking tanim na pinya, nagdadagdag po ako ng vermicast. Nung pong mag-flower na, no, mga 7 to 8 7 months to 8 months na sila, nag-spray na po ako ng fermented fruit juice. Kaya lahat po ng na-flower, ito po, natuloy lahat into bunga. So ganoon lang po kasimple at kadali ang pagtatanim ng pinya. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, na may reveal ko, may sabi ko sa inyo, ang simple at madaling pagpapabunga ng pinya ay gayain po ninyo. Ano pong makakuha ninyo kapag kayo nagtatanim ng inyong sariling pagkain? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansya ang pagsasaluhan ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng pinya. Salamat po. Happy farming and God bless.